Ayan, ito ang ating mga succulent ulit na iriripat. Ayan, mag-start na tayo. Lagyan na natin ng soil ang pots na aking gagamitin. Then, ayan, at i-continue natin ang ating repotting at para maka-adjust na sila agad dito sa akin sa lowland. Then, ayan, naglagay din ako ng fertilizer and this is cat's claw. Ayan, ganyan lang kadali i-pot si cat's claw. Then, ayusin lang natin yung soil sa gilid para masiksik siya. Ayan. Siksikin muna natin yung soil bago ulit natin siya dagdagan. Ayan, tingnan nyo. Ang lalim pa pala, diba? Kaya need natin siksikin. Kasi once na winater natin yan, baka lumubog itong ating ipinat. Then, ayan, ito is si cat's claw. Then, ayan, sobrang ganda niya. Then, nagre-red yung mga tips niya. At, ayan, ang ganda ni cat's claw. Ito is dati nasa wishlist ko dahil gandang-ganda ako sa kanya, lalo na yung tips niya is nagre-red. Then ayan, ito is meron na tayo at sana is ano siya dito, recover sa lowland. Then ayan, next tayo. Ayan, this is the blue pots na ating gagamitin. Meron kasi kung nabiling mga blue pots. Then, ito is nagamit ko na dati. Pinagtamnan ko na. Then, na maalam yung ibang succulent. Kaya, ayan, gamitin ulit natin siya. Ito is nilinis ko naman na. Then, ayan, maglagay tayo ng fertilizer ulit. At, ayan, ito is si marine. Ayan, ganyan lang siya kadaling ipat. Sakto naman siya sa pots na to. Mas madali ditong magpat ng ganito kaysa sa sa square pots na ginamit ko kay bluebird. Then ayan, mas malaki pa nga ito kay bluebird. Then ayan, dagdagan lang natin siya ng soil. At ayan, ang ganda ni marine, diba? Marine or marine. Ayan. Nakakalito sila. Then, ayan, ipat na natin siya. At ang ganda niya, lalo na siguro pag lumabas yung stress color niya talaga, diba? Then, ayan, ipat na natin siya ng maayos. Then, ayan. Ayan na siya. Ang ganda niya, ang ganda ng color niya, oh. Parang meron lang siyang sunburn sa pinakagitna pero ice lang. Then ayan, next tayo. Maganda pag magkakamukha yung pots yung gagamitin. Then ako, ayan, yung pots ko mga ginagamit is white and blue. Then, ayan. Yan lang kasi yung available dito. Pero mas gusto ko talaga yung pure white. Para maganda silang tingnan. Although, maganda din naman dito. At, ayan. Lalo na pag magkakasama sila. Then, ayan. Maglagay tayo ng fertilizer na Osmocote. Then, ito is si white one. Ayan, maganda siya. Hindi lang ganun ka-perfect yung kanyang parina. Then, meron na siyang new roots. Ayan, siksikin lang natin siya. Ayan. Ito is si white one. Ayan, tingnan nyo yung parina niya is hindi lang perfect. Pero once na may lumabas ulit na new leaves sa kanya, is mape-perfect din natin siya. Sana lang is makarecover din siya dito sa lowland. Ayan. Ito is si white one. Ayan. Ayusin lang natin yung soil. Then, ayan. Siksikin natin siyang mabuti. Ayan. More on ipa kasi ito. Kaya, ayan. Siksikin natin siya. Ayan si white one. Ayan, ayusin natin siya. At, ayan, pantay lang natin. Ayan. More on ipa ang aking ginamit para madaling madrain yung water.
Then, ayan si white one. Then, next tayo. Ayan, di ba puro blue pots. Meron ako doon sa rain or shine ko na magkakatabi, puro blue pots sila at ang ganda nilang tingnan. Then ayan, siksikin na natin ito. At maglagay na tayo ng fertilizer. Ito is si Torres. Ayan. Parang kahawig din siya ni Ruby Donna. Ayan, ibaon lang natin siya ng maayos. At meron na siyang babies. Ayan, hindi ko na hiniwalay kasi malaki naman itong pots. Then, ayan, dagdagan na lang natin ng soil at siksikin natin siya. Siguro is nagre-red din ito kasi yung tips niya, oh. Hindi lang siya ganun ka-stress. Then, ayan, sana is makarecover. Ayan, may mga babies pa siya sa ilalim na maliliit. Ayan, mahirap ipat ito kasi may mga babies. Ayan, kawawa yung nasa ilalim once na tabunan natin siya ng soil. Then, ayan, ganyan muna natin siya ipat. Dagdagan lang natin siya ng soil. At, ayan si Torres. Ngayon ko lang narinig itong Torres na ito. Then, ayan, parang kahawig nga siya ni Ruby Donna. Then, ayan, mas lang si Ruby Donna, mas pink yung color niya. Then, ayan, next tayo. Diba, ang ganda ng mga pots kung ginamit. At, ayan, maglagay lang tayo ng soil. Ayan, siksikin na natin siya. Ayan siya. At, ayan, siksikin natin siyang mabuti. Then, ayan, maglagay ulit tayo ng fertilizer at ang itatanim natin dito is si lemon. Ayan, ito yung babies niya. Kinat ko, then nilagyan ko na lang siya ng cinnamon. Kinat ko na siya, na air dry naman na siya. Then, ayan, ganyan lang, ipatong lang natin. Mahirap kasi siyang ipat pag may babies na ganun. Hindi siya naka-flat. Ayan, nakatabingi siya. Then, ayan, kaya inalis ko na lang yung kanyang babies. At, ayan, di ba maganda siyang tingnan. At, maayos. Kasi, yung babies niya is nakatagilid. Then, hindi siya ganong maaarawan pag tinagilid natin siya. Then, ayan, next tayo. Ang ganda niya. Ang ganda ni Lemon. Ayan, Lemon yung kanyang ID. Then, ayan, i-separate natin yung kanyang babies. Para meron na din tayong propagation. Then, eto next si Marpin or Pretty in Pink. Ayan, sobrang ganda na to. At, ayan, nagkaroon na ako na to. Kaso, ayan, nag-rot. Then, eto naman, parang nagmamashi yung mga leaves niya. At, gandang-ganda talaga ako dito pati sa kanyang color. Kaso nga is na maalam yung isa. Sana ito is maging okay at maging stable dito sa akin. Ayan, sobrang ganda talaga niya once na lumabas yung stress color niya. Then, ayan, sana is makarecover siya dito agad sa lowland. Ang ganda-ganda kasi ni Pretty in Pink or Marpin. Ayan, kaso parang na yung mga leaves niya o nagmamashi. Then, ayan, i-try pa rin natin kasi nga ang ganda talaga niya. At ayan, more on ipa na to. Baka mas gusto niya yung ganitong soil mix. Then, ayan, ayusin lang natin yung soil na ating inilagay. At ayan si Pretty in Pink. Sobrang ganda niya talaga. Kaso nga, para sa akin is parang maselan din siya. Pero try lang natin. Ayan. Maselan siya sa umpisa siguro. Then, ayan, ito si Pretty in Pink. Then, ayan, next tayo. At, ayan, maglagay lang tayo ng soil. Nilalagyan ko sila ng ipa sa ilalim. At, ayan, itanim na natin yung susunod. Then, ito is si Mule. Ayan, ang ganda ng mule pag lumabas din yung kanyang stress color. Then, ayan, naglalagas na din siya. Kaya need niya na talagang i-repot. At ayan, sana is
ito ay maka-recover din. Kasi sa akin yung katulad ng clabatum, ayan, nagmamashi na silang lahat. Then, ayan, sana ito isindi. Ang ganda na to, parang nagre-red yung kanyang mga tips once na ma-stress siya. Then, ayan, sana is maging okay kasi malapit na ang bare months at yan ay gusto nila talaga. Medyo malamig ang panahon. Ayan ang gusto ng mga succulent at saka yung mahangin na area. Then, ayan si mule. At dito sa maliit na pots, itanim natin yung babies ni lemon. Ayan, para meron na din tayong propagation. At ayan, sana is maging okay din to. Ayan siya oh. Medyo malaki din naman siya. At ayan, ipat natin siya. Kita nyo yung shape niya, 'di ba? Hindi masyadong maayos kasi nga nasisiksik siya. Then pag hindi natin siya ni-remove sa kanyang mother plant is mapipiyot lang siya, then hindi siya makakasagap ng sun. At ayan si lemon, ang ganda niya, nagpipink yung color niya. Then ayan, maparina din siya. At ayusin lang natin yung soil. Ayan, sana is maging okay siya dyan. At meron pang maliit. Ayan, eto tinanggal ko din kasi matatabunan lang siya ng soil mix. At ayan, maglagay tayo ng mesh tape para hindi ganong maubos ang ating soil mix pag nag-water tayo. Then ayan, dito ko na lang itatanim yung maliit na yon para meron din tayong propagation. Ayan, lagyan natin ng fertilizer. Then ayan, ang liit niya, sana is maging okay siya at lumaki siya. Then ayan si lemon, meron na tayong propagation. At ayan siya. Then ayan na sila guys, ang ating mga nai-repot for today's video. Ayan yung propagation natin kay lemon. Then si white one, pretty in pink or morphine. Ang ganda sana. Then ayan si marine o marine, si Torres at si lemon. Ayan, napakaganda ng color ni lemon oh. 'Di ba? Lalo na pag perfect yung kanyang parina. Then si cat's claw, si mule. At ayan na sila guys. Thank you for watching. Bye.